Una sa lahat, gusto kong batiin kayo dahil may impormasyon kayo at may ilang mga sanggunian direkta mula sa kung ano ang nangyayari. Mahalaga para sa mga tao na malaman ang pinagmulan nyo, ang koneksyon sa pamilya at bigyan ito ng halaga. At masakit para akin na, at hindi ito laban sa inyo, pero kayo mismo ang nagdi-discredit sa sarili ninyo kapag nagsasalita kayo. Hindi ko iniisip na usok lang yun sa hapon o umaga. Ang ginagawa lang talaga ni Adrira ay para lang magkaroon ng kaunting tao. Pero yung mga tao na yon ay yung mga naghahanap lang ng kasiyahan at gusto lang makarinig ng magagandang balita tungkol sa club at gusto lang makarinig ng magagandang bagay pagkatapos. Nag-aalilangan? Nag-aalinlangan. Sige, pero magduda o magkaroon ng pagtanggi sa mga impormasyon na hawak nyo mismo. At sino pa ba ang mas maganda kaysa sa inyo, kakaunti lang ang mas may alam. Sabi nila hindi, pero wala naman sila sa Barcelona. Kasama si Fermin Bueno, putang ina, nakikipag-usap tayo sa pinakamalapit na pamilya ni Fermin. Sila mismo ang nagpakontak sa pamilya. At potang ina, kailangan nating magpakita ng respeto. Kailangan nating magpakita ng respeto sa kung ano ang meron. Kahit ano mangyari, hindi tiyak na aalis si Fermin. At kung mananatili si Fermin, ipagdiriwang natin lahat yon. Tapos sasabihin nila, hindi, pero totoo ba lahat ng yon? Hindi yon kasinungalingan dahil lahat tayo pwedeng makaranas ng alok sa buhay. Sana balang araw may mag-alok sa inyo mula sa media, di ba? At sabihin sa inyo, uy tingnan nyo, may alok kami sa inyo para umangat pa kayo gamit ito, gamit yan, at kung ano-ano pa. Doon mo mapapaisip at masasabi, grabe, kailangan ko nang iwan ang channel na matagal kong inalagaan at pinaghirapan. Lumago tayo sa YouTube, Twitch, TikTok at Instagram. At ngayon, kailangan mong lumipat sa iba, sa isang malaking media. Grabe, talagang mapapahalagahan mo yon. Dinodoble nila ang alok sa'yo. Kahit lumipat ka sa club na may 80,000 manlalaro sa locker room o pag-aari nila, alam mo na yon, di ba? Grabe. Sa tingin ko, dapat ninyong pahalagahan ang sarili gamit ang impormasyong galing sa direktang pinagmumulan. Kahit na may dalawang tao sa chat na gustong pagdudahan ang lahat ng lumalabas sa media. Ano? Kasama rin yan at kasalanan at responsibilidad natin depende sa mga bagay na ikinukwento natin na sana hindi mangyari. Ang problema, pakiramdam ng mga tao ay laging walang gitna. Puti o itim lang. Nagbabago rin ang merkado. Yung akala nating kahapon na desidido na si Fermin, pwedeng ngayong umaga pagpasok niya sa locker room, 3 o 4 ang kumausap sa kanya at 3 o 4 ang may sinabi sa kanya kung ano-ano. Nangyari na ito kay Roland, Roland, nangyari ba talaga? Di ba? nagbago na ba siya o gusto pa ring umalis hanggang ngayon? Baka may magsabi sa kanya, grabe Fermin, ito, 15 kilo. Grabe? Fermin? Hindi. Huwag mong sayangin, siyempre. Isa itong oportunidad na hindi kayang bayaran ng Barca sa kasalukuyang kalagayan nila. Kaya, grabe. Sa tingin ko mahalaga na magkaroon ng ganitong pananaw ang mga tao sa isang sitwasyon na tulad nito sa ganitong mga pagkakataon. Hindi ba sinabi na niya noong araw ng Gamper na ayaw niyang umalis? Oo, pero yung araw ng Gamper ay halos 1 buwan na ang nakalipas. Pinag-uusapan natin ang isang At nagbago na ang mga bagay mula noon. 2 laban na ng liga ang lumipas. Nagbago ka ba sa Mallorca? Ni 1 minuto di ka pinasok laban sa Levante. Oo naman, alam mo? Eh di, grabe naman. Naiintindihan ko na sa huli, pwedeng magduda ang bata, pati na rin ang pamilya niya. Kasi sa bandang huli, hindi na lang ito tungkol sa bata. Nakausap niyo na ba sila? Hindi ba nila matutulungan ang buhay niya sa natitira pa niyang panahon? tama nga. Pupunta na kami dyan. Tama nga. At syempre, isa sa mga bagay na sinabi nila sa amin ay iyon. Kasi nga naman, Sino ang makapagsasabi kung bukas isang injury ay pwedeng tapusin ang karera mo? Alam mo yon na, si Miranzo Fati noon ay may lahat siya ang hari. Totoo ba? Nasira ba ang karera ni Ansu Fati? Ibig sabihin, ito ay mga oportunidad, mga trend. Kailangan talagang pag-isipan ng lahat ng ito. Si Gerrard, ang Chelsea ngayon ay iba na sa Chelsea. 2 taon na ang nakalipas. Mas maganda na ngayon ang itsura ng Chelsea. Kaya naman, siyempre ako, Naiintindihan ko. Sa totoo lang, lilipat din ako sa ibang lugar.
kung may iba akong alok, baka lumipat din ako sa ibang lugar. Pero kung isa lang yan sa mga meron siya, dahil hindi naman niya nag-iisa, may iba pa siyang iba. Yung mga tao na gustong mapanatag at baka gusto na ring hindi na magdusa, ayos lang na umalis sila. Hanggang Martes. Hanggang magsara ang merkado. Oo. Oo, hanggang magsara ang merkado. Dahil sigurado ako na ang buong kwentong ito ay magiging komplikado. Dahil ngayon, ang paglabas ng balitang ito ay magdudulot ng pag-ikot ng mga club na magkaka-interes. Romero, huwag mong isisi sa pamunuan kung gusto niyang umalis, lalo na kung pera ang dahilan. Irespeto natin lahat ng panig. Pero Aspurito, yan ba ay guni-guni mo lang ngayong umaga? Sa ngayon, sa kasong ito, wala namang nag-akusa sa pamunuan. Oh, sa pinakamababa, hindi ko inakusahan ang pamunuan. Wala. Kahapon, tinanong ko mismo ito. Sabi ko, pero pwede ba nating pilitin ang pag-alis ni Fermin mula sa club dahil kailangan nila? At sinabi nila sa amin na may pahintulot mula sa board of directors, mula sa 7 milyong iyon, kung kailangan pa ng dagdag, magdadagdag pa sila. Yung mga kailangang umalis, marehistro ba sila? Kaya, grabe, ewan ko. Ang pakiramdam ko ay hindi naman talaga kailangan paalisin si Fermin. Sasabihin ko rin, ngayon si Fermin ang topic pero bukas o sa makalawa, iba naman ang pag-uusapan natin. Sigurado mangyayari yon. Sigurado kasi ngayong linggo, tumawag na ang United. Sigurado, tumawag na ang United ngayong linggo. Tinanong ni Mark, ayos ka ba? Mabuti ka ba? Sabi ni Mark, sige lang, dahil kay Casado may iba pang usapan tungkol sa representasyon at kwento. Kaya, dapat maghanda ang mga tao sa isipan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, pakinggan, sa kasamaang palad o kabutihang palad. Ang Barca Hoy ay walang access sa mga mapagkukunan na meron ang ibang channel. Hindi lang ako kundi pati iba pang channel. Ngayon, kayo na mismo ang nabubuhay direkta mula sa tubig, kasama si Fermin at si Agusti. At kapag wala si Portabella sa lungsod Pampalakasan, nandoon kayo para kumuha ng impormasyon at mga ganitong bagay. Siyempre, gusto ko lang na igalang kung ano ang ikinukwento nila mula 8:30. Heto ang duo na sa kapuntas na pinapanood natin ngayon. At hindi ko gusto na wala naman akong kailangan na pumasok dito para ipagtanggol ang impormasyon ninyo. Pero gusto ko na igalang ninyo ito. Dahil nakakainis talaga, naiinis ako makita na may 2 o 3 dito. Na dito 2 o 3 lang. Pero pagkatapos sa ibang channel, puro usok. Kasi nakakatawa naman talaga at parte na rin ito ng biro at ng joke. Pero grabe, sa tingin ko maganda naman ito sa pagkakataong ito. At pagkatapos lahat ng kasiyahan at sobrang kasiyahan, si Gabi, Fermin, yung isang may motorsiklo at mga nobya. Kasama talaga ito, bahagi ito ng pelikula at bahagi rin ng buhay. At kung talagang may nangyari sa kanila, ako, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung may nangyari nga ba sa kanilang dalawa. Ito ay tunay na mga sandaling pampalakasan. Ang kailangan maintindihan at tanggapin ni Gerard ay kung may mga bagay na sumasalungat sa mga ikinukwento. Normal lang na magbigay ng opinyon tungkol doon. Mas regular starter si Palmer sa Chelsea kumpara kay Olmo sa Barca, pati na rin sa mga pahayag ng manlalaro o coach ng club. Hindi ito paninira sa kahit sino. Malaya ang bawat isa na magbigay ng opinyon at maniwala sa kung ano ang tingin nilang tama. Ang pagtawag ng karakter sa isang tao ay isang pambabastos. At King, patawarin mo ako. Karakter ang sinabi ko, hindi tao. Tao kang may sarili mong opinyon, hindi kita babastusin. Patawarin mo ako sa pagtawag sa iyo ng karakter. Pero kayo ay mga tao na ang tanging ginagawa ay lumikha ng isang agos ng opinyon para siraan ang trabaho ng mga ito. 2 tao na kagabi ay naghahapunan ay nasa kanilang libreng oras at hawak pa rin ang kanilang telepono para malaman ang mga impormasyon tungkol sa pinakamalapit na paligid ni Fermin. Kaya, pumunta ka dito at sa iyong mga komento ng malaya, ang tanging ginagawa mo lang ay siraan ang libreng oras na meron sila. Itong mga taong kahapon ginamit ang oras nila para ipaalam sa iyo sa gabi sa social media. At ikaw na pumunta dito ngayong umaga at may impormasyon ka agad mula sa kanila tungkol sa nangyayari. Ang galing. Ang galing mo, Gerard. Totoo ba? Oh, literal talaga. Salamat. Maraming salamat. Simpleng respeto lang. Siyempre, pwede kang maging malaya. At siyempre, tulad mo, marami talagang tao. Marami talagang tao na talagang naiinis sa kung saan ang bawat isa gustong magsalita sa kahit anong paraan o ikwento ang kanyang kwento.
Oo naman, at iyon tulad kahapon, halimbawa ay dahil sa hindi na may formal na alok na. Itinatanggi ito ng club, sige, kaya't itinatanggi nila ito. Ayos, alam mo ba? Kaya, walang problema. Walang problema. Walang problema kahit itanggi pa. Dahil talagang may interes na, pero hindi pa dumarating ang alok. O sige, San Antonio kahapon, baka medyo nagmadali lang sila. Oh, ayos na. At ang sinabi sa amin, Ay eksklusibong isang usapin lang. Chelsea Fermin, ibig sabihin wala tungkol sa Barca. Ibig sabihin, yung mga halaga na kayang ibigay ng Barca, wala nun. Nagtanong lang kami tungkol kay Fermin. Ibig sabihin, totoo ba na may alok ang Chelsea? Oo, at saka gaya ng nasabi na namin di ba? Medyo nalilito ako dito, Jenny, sa totoo lang ako. Lalo na yung huling bahagi ng pinag-uusapan natin na parang kung pinapaliwanag niya or binibigyan katwiran yung nangyayari, nalilito talaga ako sa totoo lang. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na gagawin talaga ang isa o ang isa pa. Tama, ganun talaga. Sabi ni Angel Padreman sa chat. Pero kung sinasabi nila na sapat na ang mga abal at mga pag-alis para mairehistro ang mga kulang, bakit pa kailangang magbenta at pahinain ang koponan? Pero Angel Padreman. Si Fermin kasi. Si Fermin ang nagdadalawang isip ngayon. Kahit na sinabi niyang gusto niyang manatili. Yun bang alok na yun kaya siya nagduda? At yung ngayon, hanggang ngayon, baka hindi pa siya nagduda. Pero ngayon, oo, alam mo yun. Ngayon, oo. Ngayon, oo. Sige, ayos na. Kailangan lang maghintay ng ilang araw at isang... Yakap, Francesc Borgman. At maraming salamat sa... Salamat sa suporta at pag-unawa sa ating channel. Nire-respeto kita. At hindi ako nandito para magturo ng leksyon sa kahit sino. Hindi ako nandito para magturo ng leksyon sa kahit sino. Nandito ako para ipagtanggol ang 2 tao na araw-araw kong pinapanood tuwing umaga habang gumagawa ng mahusay na trabaho. Kaya mula dito, pwede mo nang ituloy ang ginagawa mo at manatili rito. Mas panatag kami kung di ka sasama, kaya huwag kang mag-alala. kalma lang pare. Tama si Gerard, di ba? Anong susunod? At sobrang magalang at kalma lang, pakiusap. At saka yung mga tao na subscriber ng channel natin, dapat magpasalamat sila kay Gerard dahil kahit libre oras niya, naghahanda pa rin siya para sa programa ng 12:00. At nakikinig siya sa atin. Gusto niyang magkaroon ng, kumbaga, mula sa kanya, yung gesture na pumasok para ikwento yung mga sinabi niya. Kaya pakiusap, kalma lang at respeto. Hayaan natin siyang magsalita at sumama sa atin. Isipin mo, para sa amin si Gerard ang numero 1 at direkta kong sinasabi ito. Hindi. Hindi, Gary. Para sa amin, oo, para... Para sa amin, ibig sabihin tungkol sa usapin ng merkado. Barca na pumunta dito ngayong umaga para sabihin ito, dapat ipagmalaki ng komunidad na si Gerard ay dumating. Hindi ako ang numero 1. Dahil inaamin ko na sa huli may mga pagkakataon. Ngayon, mas inuuna ko na ang pamilya at iba pang prioridad. Kaya hindi ko na kayang tutukan lahat ng bagay palagi. At dahil Kaya, wala rin akong lahat ng impormasyon at hindi ko rin layunin na maging numero 1 sa lahat ng ito dahil may mga magagaling na profesional na nakatutok dito 24 na oras sa isang araw. Ang gusto ko lang naman ay bigyang pugay ang mga tulad ninyo na naririyan. Sa kasamaang palad, medyo nasa likod kayo kumpara sa mga nasa unahan. At gusto ko lang ngayong umaga na makasama kayo rito at palakasin pa ng kaunti. Kaya gusto ko kayong bigyan ng suporta. Bigyan kayo ng suporta kasi grabe talaga ang nangyayari. Grabe talaga ang sitwasyon ngayon. Bakit si Gerard pinipigilan? Channel naman niya. Wala naman siyang nilalabas sa inyo. Mabilis? Hindi, Felipe. Seryoso. Ako ba? Pwede sigurong magkaroon ng kaunting ban. Isang kaunting ban. Oo nga, isang kaunting ban. Tanga, baka nga makapasok siya. Pero isipin niyo yung sinasabi ko. Kasi sa channel ko, tinatanggap ko na kung ano mang darating sa akin. Darating pa sa akin ang mas maraming merenggon. Darating pa ang kung ano-ano. Darating pa ang kung ano paman. Pero dito, kayo na mga tao dito, gusto ko talaga na respetuhin kayo ng mga tao. Siyempre, malaya kayong magsabi ng gusto ninyo. Pero sana mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Mag-ingat lang kayo. Oo naman. Anong nangyari kay Francesc Borma? Nililinaw ko lang ang sinabi ni Gerard. Sa akin, maganda ang pagtatanggol ninyo sa sarili. Binura niya. Okay lang. Huwag mong burahin, Joan. May nagbura ba dyan? Kalma lang, PC, kalma lang. Magkaroon ng mga tao dito, magbigay ng totoong opinyon. Marami-rami na ring trabaho ang meron doon. Gusto ko ang trabaho. Ako. Umiiyak siya. Pero iniwan ba niya ang channel dahil sa mga komentong nakuha? Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil may ilang nagme-message sa'yo ng pribadong bagay. Ito ay isang bagay na, sa kasamaang palad,
hindi natin makokontrol at ganyan talaga. Ang hirap, alam mo yon? Oo, Gerard. Ang tinapon ko lang sa'yo ay yung mga banat mong walang dahilan. Kay Deco, dahil sa problema ng Club 1 Fair Play, hindi siya makakakilos ng normal sa merkado. Oo, ayos lang sa akin yon. Lahat naman tayo ay... Nagkamali tayong lahat kay Deco, di ba? Nasabi ko na. Sige, pero sinabi ko rin na maganda ang ginawa ni Deco sa mga kontratang ni-renew niya. Para sa akin, pumapalya pa rin si Deco sa iba pang bagay. Alam mong may limitasyon ka, kaya buong taon mong kailangang pag-aralan ang mga profile ng manlalarong magiging libre. At ito, sa kasamaang palad, hindi talaga nangyayari. Hindi talaga nangyayari. At maraming kakulangan. Magaling si Deco sa harapan-harapan at negosasyon, pero may mga bagay na hindi niya nakokontrol. May mga sandali sa tag-init na kailangan mas mahusay pamahalaan ang mga bagay-bagay. Dahil hindi ka pwedeng pumunta sa Brazil para mag-inaugurate ng ganito sa gitna ng tag-init. Magtakip ka ng kaunti, ito lang. Pero teka, hayaan mong tumagal kung gaano katagal kasi yung sunog din nariyan dahil hindi madali ang sitwasyon. Dahil malinaw na nakatali siya. At sana meron akong isa-isa at kalayaan para makita lahat ng galaw na pwede nating makita. Tama, kasi iba ang magiging resulta. Tingnan natin kung darating, di ba? Isang transfer window na may 1-to-1 at kalayaan. Naniniwala ang club na sa January transfer window. Kagabi nagpadala rin ako ng mensahe. Sa Enero andyan na tayo. Bakit ko nasabi? Hindi ko sinasabi kasi pag nagbukas ang stadium, pag naaprubahan ang very important person upuan mo, i-evaluate ka na ng liga sa 1-to-1 at pwede ka nang andoon. Isa-isa mabubuksan na lahat. Sabi ko, sige, sa Enero naman ngayon, dati Hunyo ito. Nung nakaraang taon, ganito rin ang Enero. Seryoso, matindi talaga ang tungkol kay Tebas. Ibig sabihin, ha? Pero pati sa Barca sa lahat. Sa lahat, sinasabi ko, ang liga ay parang basura na. Ibig sabihin, pasensya na ang, oo. Oo, ganun talaga, yan ang putang. At pagkatapos sa Lunes, itatayo nila ang malaking sirkus ng huling araw ng merkado na ikaw na lang ang magpapaliwanag sa akin sa Lunes kung ano ang mangyayari sa huling araw ng Merkado. Mga inscription doon express. Kung iba pa, ewan ko anong malalaking signing na darating. liga. O may ilalabas siyang bigla na magpapabago ng lahat o ewan ko. Ewan ko kung ano ang magkakaroon tayo sa Lunes sa espesyal na gagawin niya para sa pagtatapos ng merkado. Pero sige, tingnan natin kung anong mangyayari. Ang tingin ko, mahalagang araw ngayon dahil sa ensayo at tingnan natin kung anong mangyayari pagkatapos ng ensayo. 10:00 na ng umaga, wala pa rin sa lungsod pampalakasan ang direktor dahil sa dami ng ginawa niya kahapon. Iniisip ko na siguro tinatapos pa niyang ayusin ang mga bagay at darating din siya maya-maya sa ensayo. Sa tingin ko, tingnan natin ang mangyayari. Sana walang bisita mula sa Barcelona. Hindi ko sinasabi pero tinitingnan ko ang flight radar. Sinasabi ko lang, baka may dumating na flight mula Londres dito para makipag-usap ng harapan kay Fermin, di ba? Pwede rin kasi itong mangyari na may magsasabing hindi putya. Dito, kailangan talagang magharap-harapan kay Fermin at ipaliwanag sa kanya ng kaunti ang mga bagay. Sinasabi nilang nararapat naman, di ba? Kahapon, sinabi ni Miguel Rico na tinawagan na niya ito. Pero sige, ayoko nang mag-aksaya pa ng oras at gusto ko lang na hindi siya umalis. Kung kayo ang duo sa Kapuntas, kasi lagi kayong nandito araw-araw, 8:30, nire-review natin ang dyaryo tuwing umaga. Ito ang paraan ng pasasalamat sa inyo, pagbati at pagpapatuloy ng trabaho dahil mahusay ang ginagawa ninyo. Maraming salamat, Gerard. Mula sa puso, pare, mahal ka namin at tunay kang huwaran para sa amin. Huwaran. Lahat tayo ay kasali dito. Isang mahigpit na yakap